ang magiting na pakikipaglaban na sinimulan ni Lapu-Lapu sa Mactan, ang siyang patunay sa di matitinag na paninindigan sa kalayaan at kinanlan ng mga Filipino noon pa man. Pilit mang kinukubli ng iilang pangyayari sa kasaysayan ang ating pinagmulan, iniimpluwensyahan ang kultura at kaugalian. Pero, boses ng nakaraan ay patuloy na nananalaytay at nakikiayon sa takbo ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito ang mga lingwahe, dialekto, wikang sinubok man ng kasaysayan ay nananatiling buhay sa bawat sulok ng bayan. Pinagbubuklod ng iisang diwa ng ngayon nananawagan ng bayanihan tungo sa kaligtasan. Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Pangasinan 1 sa pamumuno ni Dr. Sheila Marie Primicias, katuwang ang edukasyong tagamasid ng Filipino na si Dr. Melchora N. Beduya, sa kooperasyon ng Pardistritong Sangay ng Santa Barbara 1 sa pamunuan ni Dr. Diana C. Baguio, sa pagpapasimula ng punong guro ng paaralan na si Ginoong Danny S. Agustin at punong guro na si Ina Rebecca R. Cerezo. Kaagapay ang mga guro sa Pilipino na sina Ginoong Michael H. Vicente, Binibining Mary Joy D. Danquin, Ginang Noymi P. Fernandez at Ginoong Joe Daniel Zayes Kalimlim. Narito ang virtual na pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2020 sa temang Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika, ang mga katutubong wika sa mga Filipinong bayanihan kontra pandemya. Sa ating minamahal na punong guro, Ginoong Danny S. Agustin, sa aming ulong guro, Ginang Rebecca R. Cerezo, sa aking mga kapwa guro, sa mga magulang ng aming mga mag-aaral, sa aming mga mag-aaral, isang mapapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong taon ay humaharap at kasalukuyang humaharap sa maraming pagsubok ang ating bansa, tulad na lamang ng pagputok ng Bulkang Taal at pagkakaroon ng maraming kaso ng COVID-19. Sa araw-araw na humaharap ang mga Pilipino sa pagsubok na ito, humaharap din ang wika sa mabigat na isyong hatid ng pandemyang ito. Dahil dito, naging mahalaga ang pagpapasa at paghahatid ng mga impormasyon sa mga mamamayan. Nagbigay daan ito upang makita ang pangangailangang maibantayog ang bawat wika bilang pagtugon sa iba't ibang kalamidad at pandemya. Ang pagsandig sa wikang sinasalita ng isang pamayanan ay higit na epektibo, hindi lamang sa paghahatid ng impormasyon sa bawat mamayan nito, kundi sa pag-alis ng takot o stigma dahil nagagawang pag-usapan ang pandemya sa mga wikang komportable ang mga mamamayan. Ang pagsubok na ito ay hindi naging hadlang upang hindi maggunita ang wikang pambansa. Sa pagdating ng buwan ng Agosto ay pinagdiriwang natin ang buwan ng wikang pambansa upang mabalik tanaw ang kadakilaang ginawa ng ating itinuturing ama ng wikang pambansa na si Manuel Luis Quezon. Siya ang naging tulay upang magkaroon ng pagkakaisa ang ating bansa sa pagtatalaga ng isang pambansang wika, ang Filipino. Sa taong ito, ang pambansang mataas na paaralan ng Tulyao ay nakiisa sa buong bansa na ipinagdiwang ang buwan ng wika na may temang Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika, ang mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya. Pagsisimula ng ating virtual na pagdiriwang, sabay-sabay tayong magbigay pugay sa pamamagitan ng pag-awit ng Lupang Hinirang na susundan ng panalangin at pag-awit ng himno ng Pangasinan 1 sa pamamagitan ng tinig tanaw na presentasyon.
Pambansang Awit ng Pilipinas. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwi na. Mahal kong Diyos, sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga Tanda
Ngayon naman, pakinggan natin ang pambungad na pananalita ng ating ulong guro na si Ginang Rebecca R. Cerezo. Mapagpalang umaga sa ating punong guro, Ginoong Danny Agustin at sa lahat ng guro ng Tuyaw National High School, maligayang Buwan ng Wika. Ang ating tema sa Buwan ng Wika 2021 ay Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika, ang mga katutubong wika sa makapilipinong kabayanihan kontra pandemya. Ang paggamit po ng sariling wika ay isang mabisang sandata upang madaling maihatid ang tamang impormasyon na kinakailangan kung paano masusugpo ang patuloy na pagkalat ng pandemya. Ang tulong-tulong, sama-samang pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng sariling wika ay isang tunay na tanda ng kabayanihan at pagkakaisa. Masayang paglilingkod, magandang umaga. Sa puntong ito, makinig naman tayo sa mensahe ng ating punong guro na si Ginoong Danny S. Agustin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Buwan ng Wika 2020 na may timang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ang mga katutubong wika sa mga Pilipinong bayanihan kontra sa pandemya na dinaranas natin ngayon. Tungkol sa pagdiriwang na ito, sa buwan na ito ng Agosto, nakasentro ang tema ng Buwan ng Wika sa halaga ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bilang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya. Layunin nitong himukin ang bayanihan ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagpapabahagi ng mga mahalagang impormasyon o pabatid publiko na nasa Pilipino at mga katutubong wika. Pagbabantayo ito sa kahalagahan ng mandato ng Komisyon ng Wikang Filipino na tinataguyod ng ating wika. Pagbabantayog ito sa kahalagahan ng mandato ng bilang pinakamabisang medium sa pagkakaroon ng kolektibong pangunawaan ng sambayanan. Ano ang kaugnayan ng wika sa ating kabayanihan? Ang pagdisubad sa pandemyang dinaranas ng buong mundo ngayon ay hindi lamang nakasalalay sa pagdiskubre ng gamot o bakuna. Ang malaking papel na ginagampanan ng kamalayan o awareness ng bawat tao, bawat nilalang ukol sa virus na ito. Sa tamang impormasyon ay magkaroon ng kolektibong hakbang para sa prebensyon ng nakakamatay na sakit. Wika ang tulay sa paghahatid ng kamalayan sa sangkatauhan upang ang sakit na ito ay mapigilan. Tinitingnan dito ang Pilipino, ang mga katutubong wika sa bansa bilang tagapamansag o ng kolektibong paghahanap ng pag-asa sa gitna ng krisis na hinaharap ng bawat isa sa atin. Kadalasang napag-iiwasan ang mga nasa laylayan ng lipunan, lalo na ang mga banyaga, ang wikang ginagamit sa pagpapaliwanag. Kung minsan ginagamit natin hindi ang Tagalog o ang Pilipino o ang ating katutubong wika, kundi English. Kaya marahil maraming di nakakaintindi, nakakaunawa ng bawat nilalaman ng mga sinasalita ng mga tao. Ngayong taon ay humarap at kasalukuyang humaharap sa maraming pagsubok ng ang ating bansa
tulad ng pagputok ng Bulkang Mayon, pagkaroon ng itong COVID-19, araw-araw na humaharap ang mga Pilipino sa pagsubok na ito. Humaharap din ang wika sa mabigat na isyong hatid ng pandemyang ito. Dahil dito, naging mahalaga at pagpapasa at paghahatid ng mga impormasyon sa mga mamamayan. Nagbigay daan ito upang makita ang pangangailangan may bantayog ang bawat wika bilang pagtugon sa iba't ibang kalamidad at pandemya. Ang pansandig sa wikang sinasalita sa isang pamayanan ay higit na epektibo hindi lamang sa paghatid ng impormasyon sa bawat mamamayan, kundi sa pag-alis ng takot o stigma dahil sa nagagawang pag-uusapan ang pandemya sa mga wikang komportable ang mamamayan. So bakit kailangan ang mga Pilipinong bayanihan ang bawat isa? Kasi ang bayanihan ay tatak Pilipino na malawakang naunawaan at nagpapatatag sa mga lokal na komunidad sa buong bansa. Pagbabantay ito sa kahalagahan ng paggamit ng Pilipino, ating wika at katutubong wika sa pagpapalaganap ng impormasyon sa panahon ng pag-iral ng quarantine upang bigyan daan ang pagsibo ng bayanihan maging sa ibang maging dito sa ating lalawigan, maging sa ibang lugar, sa buong Kabisayaan o hanggang sa Mindanao ay malaganap na ginagamit ang bayanihan sa mga kampanya kontra COVID-19. So pagpupugay din sa mga frontliners na itinuturing nating bayani sa panahon ng pandemya. Binibigyan pansin sa bayanihan ang ideyang pagbibigay ng impormasyon at naayos sa wika ng pamayanan. Patunay dito ang sinasagawang malawakang pagsasalin sa mga katutubong wika sa bansa bilang paunang insentibo ng kagawaran ng kalusugan, kaugnay ng mga bagay na mahalagang malakid ng publiko, mabatid ng publiko ukol sa COVID-19 ito. Ito rin ang sinusulong ng mga senador upang higit na mapalakas ang mga pagsisikap na pahalagahan ang wikang Pilipino at ang mga katutubong wika ng pamayanan dahil madali at mabilis nitong naitatawid ang tunay na mensahe ng pamahalaan tungo sa komunidad, tungo sa isang tao. So, ang bayanihan ay para sa lahat. Ito ang pagkakaisang lubhang kailangan upang mapagtagumpayan ang pandemya sa pamamagitan ng pagdadamayan, pagsusuporta, pagmamamahalan ng bawat nilalang sa ating bansa. Muli, maligayang pagbati sa inyong lahat. Sa bahaging ito ng ating programa, tayo magbabalik tanaw sa mga nakaraang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa.
Tunay ngang hindi matatawaran ang talentong mayroon ang ating mga mag-aaral. Sa katunayan, ginamit nila ito upang maipakita ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating wikang pinagyaman, ang Filipino. Sa dakong ito, matutunghayan natin ang mga gawa ng mga mag-aaral na tumugon sa mga mungkahing gawain kaugnay pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Una, kaya. Una, kaya. Ay! Una, kaya. Una, kaya. Ay! Una, kaya. Ay! Una, kaya. Ay! Hindi mo maunawaan ang isang wika hanggang sa maunawaan mo ang higit kumulang sa dalawa. Bago magtapos ang programang ito, pagbibigay ng kanyang panapos na mensahe ang isa sa dalawang guro ng ating paaralan na si Ginang Marites V. Figueroa. Sa ating masigasig na punong guro, Ginoong Danny S. Agustin, at sa ating masipag na ulong guro, Ginang Rebecca Arcereso, at sa buong kaguruan ng Tuliao National High School, isang mapagpalang pagtatapos ng Buwan ng Wika. Wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Yan ang tema ng Buwan ng Wika sa taong ito. Humaharap man tayo sa pagsubok tulad ng paglindol, pagputok ng Bulkang Taal, at sa kasalukuyan pa ring hatid ng COVID-19. Sa pagtatapos ng Buwan ng Wika, ay nalaman natin na walang mahirap at walang mayaman sa panahon ng pandemya. Lahat tayo ay pantay-pantay na mahawa at maligtas ang sarili sa mapaminsalang COVID-19. At sa pagkakataong ito, dito natin napatunayan na hindi pa rin nawawala ang bayanihan sa ating mga Pilipino. At kung patuloy pa rin tayong sama-sama at magkakaisa, paniguradong mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Muli, maligayang pagtatapos ng Buwan ng Wika sa ating lahat.